Marami ang namamangha ngayon sa Japanese star na si Yuki Kawamura. Well, hindi lamang mga Hapon, dahil marami ring Pilipinong sumusuporta sa sinasabing maaring best point guard ngayon sa Asia. Well, para kay Kawamura ay maaring hindi ito ang kanyang iniisip dahil siya ngayon ay nakafocus sa 18 contract sa Memphis Grizzlies. Sa kanyang mga performance sa games ay klaseng nakalaking talaga itong si Yuki at naka-go for gold to play longer sa pangarap na liga na NBA, and klaseng umaayon sa kanya ang panahon. Well, ang kanyang first target ay ma-upgrade ang kanyang Exhibit 10 contract to a better deal na katulad ng two-way contract. Sa latest na balita para sa Grizzlies, ang player na si Scottie Pippen Jr. ay pumirma na ng multi-year contract sa Grizzlies. Si Pippen ay two-way player, kaya sa kanyang pag-angat sa standard contract ay biglang nagkaroon ng opening o bakanting spot sa two-way contract. So gumaganda ang chances ni Yuki Kawamura dahil siya isa sa candidates para sa two-way spot at maaari na daw na magdesisyon ng Grizzlies ilang araw mula ngayon. So sana nga itong si Kawamura ang ipasok ng team sa two-way deal. Well, syempre may pag-asa dahil sa mga naka-exhibit and contract ngayon, so far si Kawamura ang performing sa NBA level. Kaya kung sakali ay another milestone para sa Japanese star. Well, sa kabilang banda ay may mga nagsasabi at malakas daw ang kapit o backer nitong si Kawamura sa team. Well, meron man o walang kapit, yung kanyang performance na lamang ang magdidikta kung siya nga ba'y karapat-dapat na maglaro o maging parte ng National Basketball Association. Well, sa mga balita ngayon sa paligid ng NBA, basta mag-excel itong si Kawamura ay maaari talaga itong ma-convert sa two-way, meaning siya ay maglalaro sa NBA at sa NBA G League. And kung sakaling mangyari yon ay another mission para umangat naman sa multi-year deal ang kanyang contract. Tinawag din siyang unique player dahil kakaiba nga naman at matagal nang walang NBA guard na purong Asian. Sa pinapakita ni Kawamura sa NBA ay first hand na nakasama ng ating kababayan na si Kai Sotto ang husay ng Japanese guard. Sa mga games ni Kai noong nakaraan, lalo noong simula, ay parang kulang nga kapag walang Kawamura. Well, sa ngayon sabi nga na kanilang coach na walang Yuki sa team, and meaning na kanyang sarili mismo ang kanyang unang maaasahan. Sa mga nakaraang game ay sinubukan pa rin ang mga love passes noon tulad ng kay Kawamura, pero 90% dito ay nag-fail. Kaya napilitan itong ating kababayan na magsariling kayod, and the result ng uli ay naging satisfied naman ang kanilang coach. Kung hindi laging effective ang mga alley-oops, ay ibang play na ang binibigay nila kay Kai Sotto. At kalimitan dito ay mga screens at pick and roll. Nagbibigay din sila ng space para sa mga floaters, mid-range at mga open three para sa ating kababayan.